Nanindigan si dating Senadora Leila de Lima na may basehan ang pag-acquit sa kanya sa kasong may kinalaman sa droga. At may paliwanag naman ng Justice Department kaugnay sa desisyon ng Court of Appeals sa kaso ni de Lima. Saksi si Darlene Cai. Naghahanda si dating Senadora Leila de Lima sa mga susunod niyang hakbang matapos ipawalang bisa ng Court of Appeals ang pagpapawalang sala sa kanya ng Muntinlupa Regional Trial Court sa kasong may kinalaman sa droga. Naninindigan si de Lima may basihan ang pagkaka-acquit sa kanya. Parang ang sinasabi lang is that hindi masyadong maganda o tama o kulang-kulang yung pagkakasulat ng respondent judge. So, hindi naman sinasabi na mali yung pag-acquit sa akin. Kasi naman talagang may dahilan, may basehan yung pag-acquit sa akin. Inacquit si de Lima sa kaso noong taong 2023 matapos bawi ng testigong si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos ang kanyang testimonya na nagdala siya ng pera sa bahay ni de Lima mula sa kalakaran ng droga sa Bilibid. Sinabi lang daw niya ito dahil natakot siya. Pero ang desisyon, inakyat ng Office of the Solicitor General sa Court of Appeals. At sa desisyon ngayon ng CA 8th Division, iniutos na ibalik ang kaso sa Muntinlupa RTC. Sabi ng CA, bigo raw ang korte na sabihin kung alin sa mga pahayag ni Ragos ang binawi, kung ano ang epekto ng mga binawing pahayag, at kung anong bahagi ng krimen ang hindi napatunayan. Parang masyado yung form lang over substance. Opo. Ang pinaka-importante yung substantive finding na hindi na-prove yung aking guilt. Okay. Diba? Hindi yung kung ano yung forma ng desisyon. Sa paliwanag ni Department of Justice spokesperson Nico Clavano, hindi binabaliktad ng CA ang pagpapawalang sala kay de Lima. Ang pinagpapaliwanag daw ay ang RTC judge na nagbaba ng hatol. Ang magiging party po dyan ay ang judge na sinasabing lumabag po sa kanyang jurisdiction. Hindi po ang merits ng case ng RTC ang pinapag-usapan sa Court of Appeals. Kumbaga, ang tanong lang po doon ay whether or not may grave abuse of discretion ang judge sa pag-issue. Ngayon po, sa aking pagbasa ng Court of Appeals decision, mukha namang clarification din po ang gusto nila. Binatikos ni retired Supreme Court Associate Justice Carpio ang desisyon ng Court of Appeals. I think mali yung CA na saying na the decision is void for failure to comply with the Constitution. Hindi naman require ng Constitution na napakaganda yung ponensya mo, yung decision mo. Okay. Madami naman dyan mga decision na very fair lang, no? As long as you state the facts in the law, pwede na yun. Sa isang mensahe, sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na kung ibabalik ang kaso sa RTC, ang mga prosecutor ng Department of Justice ang haharap dito. Pero kung umabot daw sa Korte Suprema ang usapin, patuloy na magsisilbi ang kanyang tanggapan bilang kinatawan ng taong bayan. Sa ngayon, inaasahang kasama si de Lima sa maipoproklama bilang party list representative, gayong siya ang #1 nominee ng ML party list. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, walang dahilan para suspendihin ang kanyang proklamasyon. Hindi naman po final conviction yon ng Court of Appeals. Wala naman pong pending case din sa amin. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cai, ang inyong saksi. 3 suspect ang naaresto sa magkahiwalay na anti-drug operation sa Angeles City at Quezon City. Isang bangkay na babae naman ang natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa San Fabian, Pangasinan. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Pasadong alas 10 ng umaga kahapon nang makita ang bangkay ng babae na palutang-lutang sa Wood River, bahagi ng barangay Kayanga, San Fabian, Pangasinan. Nakasuot ng asul na damit, pantalon at sapatos ang babae. May suot din siyang singsing. Tinatayang nasa mahigit 5 talampakan ang taas. Nasa pagitan ng 30 hanggang 40 ang edad. Sa tulong ng Philippine Coast Guard, na-retrieve ang bangkay. Unidentified po yung bangkay pero nag-flash alarm na kami po sa higher office namin para doon sa mga may nakakakilala po. Wala pong nakitang sugat o anumang foul play. Dinala ang bangkay sa isang punerarya sa bayan. Hanggang ngayon, wala pang nagkiklaim sa bangkay. Kung wala pa rin magkiklaim na kamag-anak matapos ang isang linggo, ililibing ng maayos ang bangkay sa pampublikong sementeryo. Sa Angeles City, Pampanga, arestado ang 2 dayuhan sa illegal drug operation ng Angeles City Police Office, katuwang ang Regional Intelligence Unit ng Pro 3 sa Barangay Pampang.
28 anyos na Chinese national at 38 anyos na Korean national ang mga naaresto. Na-recover sa mga suspect ang 2 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 5 gramo at may street value na humigit kumulang 34,000 pesos. Mahaharap ang 2 dayuhan sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bahay naman sa isang subdivision sa Quezon City ang pinasok ng NBI Dangerous Drugs Division. Nang makaakyat sa second floor, bumungad sa mga operatiba ang mga drug paraphernalia at droga. Nang buksan ang itim na pouch na nakita sa cabinet ng kanilang target, na-discover ang 3 sachet na may lamang droga. Nakita rin sa loob ng kwarto ang isang electronic weighing scale at mga di paggamit na sachet. According dun sa residents, which was also validated by our surveillance and undercover work, he was the one selling drugs dun sa subdivision. The director dispatched yung team namin to look into the matter. And after undercover work, surveillance, and test by operations, we were able to apply for a search warrant. Sangkaterbang drug paraphernalia pa ang nadiskubre sa iba't ibang bahagi ng kwarto ng suspect. Paliwanag naman ng suspect, amin ako before, like, a year or more than a year ago, nagbibenta ako. Tumigil ako kasi gumagamit ako pang sarili ko lang. And recently, I've even been trying to stop. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Driver ng SUV na nakabangga at nakapatay ng 2 individual sa NAIA Terminal 1, pansamantalang nakalaya. Base sa impormasyon ng PNP Aviation Security Group, pinayagan ng Pasay City Regional Trial Court Branch 109 na magpiyansa ang driver. Nahaharap sa bailable na kasong reckless imprudence resulting in double homicide, multiple serious physical injuries, and damage to property ang driver. Mga tracker team na tutugis kina Attorney Harry Roque, Cassandra Ong, Dennis Cunanan at 48 iba pa, ipinakalat na. Binuo ang mga tracker team ng Criminal Investigation and Detection Group matapos maglabas ang korte ng arrest warrant laban sa mga nabanggit para sa kasong qualified human trafficking. Kinokonsidera na rin ng PNP at DOJ ang pakikipag-ugnayan sa Interpol para sa pag-aresto kay Roque na nasa the Netherlands. Ang pulisya naman makikipag-ugnayan din sa Bureau of Immigration dahil sa posibilidad na makalabas din ng bansa ang iba pang ipinaaresto. Nauna nang sinabi ni Roque na di makatarungan ang ginagawa sa kanya at biktima siya ng political persecution dahil sa pagiging kaalyado ng mga Duterte. Pero giit ng DOJ, prosecution at hindi persecution ang nangyayari. Hindi rin daw nasi-single out si Roque dahil isa siya sa maraming akusado. Hindi naman makumpirma ng abogado ni Ong kung nasaan ang kanyang kliyente. Di na siya nagbigay ng pahayag kaugnay ng arrest warrant habang di pa niya ito nabeberipika o naaaral. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng Agriculture Department kung pwedeng mapalawig ang mga papayagang makabili ng 20 pesos kada kilong bigas. May mga nadismaya dahil wala silang napala sa pagpila. Saksi, si Bernadette Reyes. Po sa mga walang number, hindi na po kayo makakakuha ng bigas. Naka-assign na po yung bigas para po sa may mga binigay na number. And antay na lang po sa susunod na announcement sa atin. Dismayado ang ilang residente na Navotas matapos malamang ubus na ang tig 20 pesos kada kilong bigas pasado alas 10 pa lang ng umaga. Senior citizen pa naman ang ilan sa kanila. Wala nang araw number. Okay lang kami makakakuha. Samantalang yung iba malalapit, nakakakuha agad. Paano kami? Agahan na lang ang pag-isip mo, nandito ka na, tapos maghintay ka hanggang alas 8. Wala ka na gagawin sa bahay. Nakakapanlata lang. Marami akong gagawin sa bahay, hindi tuloy nagawa. Sana dagdagan nila para yung mga ibang nakakabili. Tatlo na po ako nagpunta rito, hindi ako nakakabili. Nauubusan, katumbalik. Dito sa Navotas City Hall, ito na ang ikalawang araw na nagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas. 50 sako ang dinala dito para ibenta, pero sa loob lamang ng 2 oras, agad ding naubos ang supply ng bigas. Pinapayagan natin sila makabili ng
bawat isang tao 5 kilo para mas marami makabili. So bilang namin, nagbigay kami ng number base doon sa pinadalang bigas. So kaya yung mga dumating ng late na, wala talaga silang abutan. Ayaw naman natin kasi maraming pila, tapos wala na silang mabibili. Wala na ring laman ang bigas na may 20 pesos per kilong bigas sa Disiplina Village, Barangay Ugong sa Valenzuela. Ito pa naman ang inaasahan ni Bethany lalo't nasubukan na niya ang bigas. Masarap po siya, ma'am, tsaka maputi po. Sana laging meron dahil sa hirap ng buhay ngayon, yung mga hindi kayang bumili ng mahal na bigas, makakabili po kami. Ayon sa Kadiwa Store ng barangay, doble na ang in-order nilang stock para mas marami ang makabili. Nung malaman po nilang mayroong 20 pesos, dinumog po kami. Tapos po, umpisa 6:30 pag open namin, ang daming bumili. Yung 56 ka ba, naubos ka agad. Mayroon pa naman pong mga pumupunta, wala na kaming maibigay. Ayon sa Department of Agriculture, inaayos ng kagawaran ng proseso kung paano mas mapapabuti ang delivery system para mas mabilis maiparating ang mga bagong stock sa mga Kadiwa Store. Kailangan namin additional na magbebenta dahil nga kung 50 sites yan, you need, kung mahaba pila, you need at least 4 people. Alam naman namin yung solusyon. It's just repositioning funds and yung proseso nga ng pag-hiring. Sa ibang lugar naman, gaya sa Elliptical Road sa Quezon City, may inabutan pang bigas ang 58 years old na si Reynaldo. Labis ang panghihinayang niya dahil hindi naman pala para sa lahat ang 20 pesos na bigas. Tulad ng mga targeted sector, limitado rin anya ang budget niya sa bigas. Nakapanginayan talaga po. Sayang po yung hilakad. Galing pa po ako ng Project 6. Naglakad ako hanggang dito po. Ayon sa Department of Agriculture, pinag-aaralan nila kung mapapalawig ang programa para hindi lang limitado sa senior citizens, PWDs, solo parents at miyembro ng 4Ps ang makakabili nito. Talaga pong targeted muna yung ating ginagawa ngayon. Definitely po, inaaral natin kung gusto pa natin palawigin o expand pa para i-include po natin yung mga nasa lower income bracket. Yun po ay pinag-aaralan namin ngayon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Isinagawa ang isang workshop sa Quezon City na humihikayat sa pagbibisikleta bilang alternatibo sa pagkukommute. At sa gitna na rin po yan ng mahal na produktong petrolyo. Saksi, si Von Aquino. Matapos ang rollback nitong Elections Week, taas presyo sa ilang produktong petrolyo ang nakaamba sa susunod na linggo. Hanggang 2 piso kada litro ang posibleng dagdag sa presyo ng diesel. Hanggang piso at 40 sentimo naman ang posibleng price hike sa gasolina at kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base yan sa presyo sa 4 na araw na trading. Kabilang sa mga dahilan ng paggalaw ng presyo ang napagkasunduan ng Amerika at China na kaltas sa reciprocal tariff sa mga imported na produkto. Dahil sa mataas pa ring presyuhan ng produktong petrolyo, karaniwan ang itinutulak ang pagbibisikleta bilang alternatibo sa masasakyang dekrudo. Pero syempre, kailangan kondisyon ang mga bisikleta. Sa pagtutulungan ng Quezon City LGU at Bike Community, isang bike mechanic workshop ang ginawa sa Quezon City. Layo nitong maturuan ang mga kalahok na mag-repair ng bisikleta at mahikayat sila na gumamit ng bisikleta sa pagkukommute. Kabilang sa mga participant ang mga bike patroller na sina SP at J. Maynard. Habang nagmo-monitor po tayo sa kalye, pero in case po na may nasiraan po na bikers, makakatulong po kami na magawa at maayos po ito. Marami naman pong natutunan kami, lalo na po sa kung ano po talaga yung nabibigay at nadudulot ng pagbabike sa environment, physical, mentally. Ayon sa mga organizer, nais nilang tulungan ng Quezon City LGU na i-promote ang active mobility sa syudad. Dinisenyo ang workshop na ito para sa Active Transportation Officer mula Quezon City, Taguig at Pasig City. Pero gagawa rin daw sila ng workshop para sa mga bikers sa susunod. If we want to encourage more people to choose bike commuting as a form of transportation, kailangan po inform yung mga siklista natin kung paano ayusin yung bisikleta nila, kung ma-flat sila sa pagbabike commute sa kung saan man sila pupunta. May bike exhibit din kung saan makikita ang iba't ibang klase ng bisikleta tulad ng bamboo bike, gears at bike accessories. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi.
Sa Bicol, na baluarte ni dating Vice President Leni Robredo, 8 kandidato ng alyansa ang pumasok sa top 12. At sa Mindanao naman, pasok sa top 12 ang lahat ng kandidato ng Duterte camp, kasama si Congresswoman Camille Villar, na kandidato rin ng alyansa. Paano nga ba ang pagboto base sa lugar? Saksi si Joseph Moro. Base sa official results mula sa National Board of Canvassers, kalahati lamang ng kandidato ng administrasyon ang nanalo sa eleksyon para senador. Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 na nakapasok. Kasama sa bilang ng Malacanang si Representative Camille Villar na inendorso rin ni Vice President Sara Duterte. 4 naman ang pasok mula sa ticket ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga inendorso ng kampo niya tulad ni Senador Amy Marcos. 5 kung bibilangin si Villar. 2 naman ang napunta sa magkaalyadong Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Kung titingnan kung paano bumoto ang mga Pilipino base sa lugar, makikitang sa Mindanao na kilalang baluarte ng mga Duterte pasok sa top 12 ang lahat ng kandidato ng Duterte camp kasama si Villar na kandidato rin ng alyansa. Sa Luzon kung saan nanggaling ang mahigit kalahati ng mga botante, malapit sa final result ang listahan ng kanilang binoto. 10 sa nasa Magic 12 dito ang nanalo. Hindi nanalo sa huli ang pang-8 dito na si Ben Tulfo at pang-12 na si Benhur Abalos. 6 na nasa Magic 12 doon nakuha ng alyansa. Sa Bicol, na baluarte ni dating Vice President Leni Robredo, tanging si Go lamang ang nasa top 12 galing sa Duterte ticket. 8 naman ang pumasok sa alyansa ng administrasyon. Sa National Capital Region, 5 sa mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos ang pasok sa top 12 at 3 sa mga kandidato ng mga Duterte. Ang nakakapukaw ng atensyon nag-top 12 dito ang 2 kandidato na hindi nanalo, sina Heidi Mendoza at Bonifacio Bosita, kapwa tumakbong independent candidates at disuportado ng anumang partido. Nag-top 12 din sina Mendoza at Bosita sa Calabarzon, ang rehiyon na may pinakamaraming botante. Kasama nila sa top 12 ang 5 mula sa alyansa, 2 mula sa Duterte slate, sina Aquino at Pangilinan at si Ben Tulfo. Sa Visayas, 7 sa administration bets ang nasa top 12 pero nanguna dito sina Go at Bato de la Rosa. 3 sila sa Duterte slate na nasa top 12. Sa Region 7 kung nasa ng Cebu Province, 9 na pro-Duterte bets ang nasa top 12 doon. 2 lamang sa manok ng administrasyon ang nakapasok. Ngayong eleksyon 2025, 57 million mula sa lampas 69 million na mga Pilipino na nagparehistro ang bumoto talaga. 82% yan na voters turnout, pinakamataas sa buong kasaysayan ng mga midterm elections sa bansa ayon sa COMELEC. Ayon kay Professor Erwin Alampay ng Public Administration na nagkomento sa resulta ng senatorial race, the message of who the administration is, what it stands for, wasn't very sharp. For some who won, mas clear yung agenda nila. You cannot discount the fact that nagkaroon ng impeachment and nagkaroon ng, of course, President Duterte was sent to the ICC. Makikita mo naman yung divide. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mula botohan, bilangan hanggang proklamasyon, hindi bumitaw ang marami sa inyo sa pinakamalawak, pinakakomprehensibo at pinakapinagkakatiwalaang Election 2025 coverage ng GMA Integrated News. Ito po ang pinakatinutukan nitong May 12 hanggang 13 on air at online. Ating saksihan. Mula sa botohan. Ito po ang Eleksyon 2025. Hanggang sa bilangan. Susilipin na natin ang partial, unofficial count as of 5:48. Hanggang sa proklamasyon ng mga nanalo sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Inihatid ng GMA Integrated News ang pinakamalawak, pinakakomprehensibo, at pinakapinagkakatiwalaang election coverage nitong Lunes, May 12 hanggang 13 sa telebisyon, radyo at online. Pinakamataas sa posisyong iboboto ngayong eleksyon ang 12 senador.
Tinutukan ng buong pwersa ng GMA Integrated News ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa para sa 32 oras na tuloy-tuloy na pagbabalita na pinangunahan ng pinakapinagkakatiwalang anchors at reporters. Katuwang din ang pinakaginagalang ng mga media group, kumpanya at institusyon sa pagtitiyak na dapat totoo ang mga balita at impormasyon. Muling pinagtibay ng GMA Network ang posisyon nito bilang leading news authority sa bansa dahil ang eleksyon 2025, the GMA Integrated News Coverage, most watched on air at online. Base sa Nielsen Philippines TV audience measurement data para sa May 12 hanggang 13, nakakuha ng combined people rating na 4.2% sa urban Philippines ang election coverage ng GMA Integrated News na umere sa GMA at GTV. Nakapagtala rin ng eleksyon 2025, the GMA Integrated News Coverage ng combined reach na 23.5 million viewers sa total Philippines. Pero hindi lang sa telebisyon sinubaybayan ng mga manonood ang marathon coverage ng GMA Integrated News. Online, ang eleksyon 2025 ng GMA Integrated News ang pinili ng netizens na source of news and information. Batay sa Global Video Measurement and Analytics Platform ng Tubular Labs, nakapagtalang live stream ng eleksyon 2025, the GMA Integrated News Coverage ng kabuuang 112 million views across online platforms. Gabi ng eleksyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Namayagpag ang GMA sa prime time noong araw ng eleksyon, May 12. Ang flagship newscast nito na 24 oras nakapagtala ng combined people rating na 12.9%. Ang lahat po ng yan bahagi ng aming mas malaking misyon at malawak na paglilingkod sa bayan. Maraming salamat sa inyong tiwala, mga kapuso. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo, Saksi. Mga kapuso, maging una sa Saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.